Sa loob ng isang makabagong pasilidad na puno ng teknolohiya, sabay-sabay na nagsasagawa ng pagsasanay ang mga estudyante ng Genius Class. Ang bawat isa ay nakahimlay sa malalaking transparent na capsule na pinupuno ng dumadaloy na enerhiya, habang walang tigil na kinokolekta ng mga makina ang datos tungkol sa kanilang pisikal at espiritual na kakayahan. Sa labas ng mga pod, hindi maitago ng mga nakamasid ang paghanga. Namukod tangi ang performance ni Lee Muyo at Luo Yongjan, na parehong nagpakita ng pambihirang lakas at kontrol. Maging si Ma Weiwei ay nakapagtala rin ng napakataas na resulta, dahilan upang lalong uminit ang mga bulungan at diskusyon sa loob ng klase. Pagkatapos ng sesyon, lumapit ang guro at ipinaalam na sapat na ang pagsasanay para sa araw na iyon at kailangan muna nilang magpahinga. Ngunit bago pa tuluyang lumuwag ang tensyon, naglabas siya ng balitang ikinagulat ng lahat, pinaaga ang freshman competition, at gaganapin na ito sa 18 ng Enero. Agad na kumislap ang mga mata ni Lee Muyo. May kumpiyansa niyang idineklara na sa wakas ay darating na ang araw na tatalunan niya si Lin Zikhen. Ipinagmamalaki niyang ilang beses na siyang dumaan sa gene fusion at malapit nang umabot sa ordinary tier 7, samantalang si Lin Zikhen ay nananatiling purong tao, walang halong kahit anong beast gene. Para kay Lee Muyo, malinaw ang hatol, mas mababa na raw ngayon ang antas ni Lin Zikhen. May ilan sa klase ang sumang-ayon, sinasabing nasasayang lamang ang talento ni Lin Zikhen sa pagpiling manatiling pure-blooded human. Ngunit biglang tumalim ang tingin ni Ma Weiwei. Sa isang mahinahon ngunit may bigat na tinig, pinagsabihan niya ang mga kaklase na huwag basta husgahan ang landas na pinipili ng iba. Agad namang humingi ng paumanhin ang mga estudyante, dama ang awtoridad niya. Habang tahimik na nagmamasid, may napansin si Ma Weiwei, wala si Shen Xinghan. Bilang huwarang estudyante, bihira itong lumiban sa ganitong antas ng pagsasanay. Nagtaka siya. Lumapit siya sa isang guro mula sa second year at nagtanong. Ipinaliwanag ng guro na humingi raw ng leave si Shen Xinghan dahil sa isang agarang personal na usapin. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, biglang may estudyanteng sumugod sa loob ng silid, hingal na hingal at sumisigaw. Ayon dito, may malaking kaguluhan daw sa gymnasium, naroon sina Lin Zikhen at Shen Xinghan, at sinipa umano ni Shen Xinghan ang isang kilalang estudyante mula sa second year evolution class. Biglang nagkagulo ang buong grupo. Maging si Lee Muyo ay agad na tumakbo palabas, sabik na makita ang nangyayari. Pagdating sa gymnasium, bumungad sa kanila ang isang masikip at tensyonadong eksena. Isang babaeng galit ang mahigpit na yakap si Lee Ziki, na umiiyak habang hawak ang namamagang mukha. Halos wala na sa sarili si Lee Ziki, paulit-ulit na sinisigaw na nasira na raw ang kanyang mukha. Sumisigaw ang kaibigan nito kay Shen Xinghan, tinatawag siyang malupit at walang konsensya dahil sa napakalakas na sipa sa mukha. Sa gitna ng sigawan, nanginginig ang tinig ni Shen Xinghan habang humihingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang hindi niya sinadyang maging ganoon kabigat ang tama, hindi lamang daw niya na-control ang sarili niyang lakas. Ngunit agad hinawakan ni Chu Rui ang kanyang kamay at mariing sinabi na huwag siyang humingi ng tawad. Hindi raw kasalanan ni Shen Xinghan kung masyadong mahina ang nakalaban niya. Habang paalis na sana sila, biglang hinayla ng kaibigan ni Lee Ziki ang braso ni Shen Xinghan, sigaw ng sigaw na hindi sila pwedeng basta na lamang umalis. Sa mismong sandaling iyon, pumasok sa pagitan si Lin Zikhen. Malakas niyang pinalo ang kamay ng babae palayo at malamig na nagbabala, kung hindi ito titigil, siya na mismo ang gagamit ng puwersa. Ngumisi ang babae at nilait siya, tinatanong kung siya nga raw ba ang tinaguriang, bagong hari. Hinamon pa siyang suntukin din siya sa mukha kung talagang may lakas ng loob siya. Walang pag-aalinlangan, diretsyong sinuntok ni Lin Zikhen ang babae sa mukha. Kalma niyang sinabi na iyon ang unang pagkakataon na may humiling sa kanya ng ganoong bagay. Kasabay nito, nagpakita ang system, nakakuha siya ng isang school credit. Sa sandaling iyon, dumating ang isang dambuhalang lalaki na may matipunong katawan, si Jin Mingayo, discipline officer ng student council at nobyo ni Lee Ziki. Nang makita niyang parehong nakahandusay at umiiyak ang kanyang nobya at ang kaibigan nito, galit na galit niyang hinarap si Lin Zikhen.
Malakas niyang tinanong kung kinakailangan bang saktan ng ganoon ang mga babae. Tahimik ngunit matatag ang tugon ni Lin Zichen, kung tutuusin, mas masahol raw ang ginagawa ng nobya nito sa mga freshman. Ngunit hindi iyon pinansin ni Jin Minggyo at sinabing huwag siyang magparatang kung walang patunay. Sa puntong iyon, lumapit si Luo Yongjan at diretsahang sinabi na ilang beses na niyang nasaksihan ang pambubuli ng nobya ni Jin Minggyo sa mga ordinaryong freshman. Ayaw nang makipag-argumento pa, malamig na sinabi ni Lin Zichen na kung gusto ni Jin Minggyo ng hustisya, maghamon na lamang siya ng laban ngayon mismo, wala siyang oras para sa mahabang usapan. Tinanggap ni Jin Minggyo ang hamon. Mataas ang pusta, 300 school credits, at mapanlait niyang tinanong kung kaya ba iyon ng isang freshman. Sa ikinagulat ng lahat, kalmado lamang na tumanggo si Lin Zichen at sinabing kaya niya. Sa gilid, hindi maitago ni Ma Weiwei ang pagkabigla. Hindi niya inakalang haharapin ni Lin Zichen ang isang ordinary tier 7 ng ganoon lang. Samantala, si Luo Yongjan ay halatang aliw na aliw, sinasabing bihira siyang makakita ng ganitong klaseng tapang. Sa gitna ng dulang floor, nagharap ang dalawa. Sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ni Jin Minggyo. Lumaki ang kanyang katawan, umumbok ang mga kalamnan, at ang itsura niya ay naging parang dambuhalang leon na may matutulis na kuko at mabangis na presensya. Nayanig ang buong gym sa bigat ng kanyang aura. Umatungal siya at sumugod kay Lin Zichen, nagbabantang dudurugin ang mukha nito bilang ganti. Tumama ang suntok niya sa mukha ni Lin Zichen. Ngunit sa halip na si Lin Zichen ang masaktan, nabiyak ang kamay ni Jin Minggyo. Bumagsak ito sa sahig, napaluhod at napasigaw sa matinding sakit habang hawak ang durog niyang kamay. Tahimik na nakatayo si Lin Zichen sa harap niya. Payapa niyang idineklara na tapos na ang laban. Kasunod nito, sinipa niya si Jin Minggyo, at ang dambuhalang katawan nito ay lumipad patungo sa bakanteng hanay ng upuan ng mga nanunood. Nanahimik ang buong gym. Ngumiti si Luo Yongjan at sinabing pamilyar na pamilyar sa kanya ang eksenang iyon, samantalang si Lee Muyo ay namula sa galit at hiya. Sa matinding inis, agad tumawag si Lee Muyo sa kanyang lolo at sinabi na kinabukasan ay kailangan na niyang mag-fuse ng ikalawang beast gene. Samantala, humarap si Lin Zichen sa lahat at nag-anunsyo, mula ngayon, handa siyang tumanggap ng bayad para lumaban bilang kinatawan ng iba. Freshman man o senior, basta may school credits, bukas siya sa hamon. Nagningning ang mga mata ni Luo Yongjan at malakas niyang sinabi na si Lin Zichen ang tunay na hari, at nais niyang maging disipulo nito. Sa kabilang panig, nagsagawa ng emergency meeting ang student council. Galit na galit ang mga miyembro, sinasabing masyadong mapangahas si Lin Zichen at lantaran nitong hinahamon ang awtoridad nila. Isang babae ang tumingin sa presidente at nagtanong kung ano ang magiging hakbang nila. Tahimik na sumagot si Zhu Hong, malamig ang titig, para raw itong batang guya na wala pang takot sa tigre. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.